minutes na lang po mag-start na po tayo ng worship service po natin. So, pwede na po tayong umupo sa mga kanya-kanya po nating mga upuan. Then, um, mag-meditate na rin po tayo and hahanda po natin ang puso't isipan natin sa pag-worship kay Lord. Mga reminder lang po as sa worship service natin, pag start na po, yung mga phone po natin, pwede natin i-put into silent. Then yung mga kids natin, anuhan po sila, bantayan. Then, uh, mag-observe. Then, kung pwede po yun ng mga sahulian, pwede po mag-move forward para po yung mga darating pa po is makaupo po dyan sa likod. Ayan. Kung okay na pong lahat, mag-start na po tayo. Ang call to worship po natin is found in Psalms 20. It says, "For the direction of music, a psalm of David, may the Lord answer you. When you are in distress, may the name of the God of Jacob protect you. May He send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. May He reminder all of your sacrifices and accept your burnt offerings. May the give of the desires of your heart and make all your plans succeed. May we shout for joy over your victory and lift up your banners in the name of our God. May the Lord grant all your requests. Now this I know, the Lord gives victory to the anointed. He answers him from his heavenly sanctuary and the victorious power of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. Lord, give victory to the King. Answer us when we call." Let us all pray. Heavenly Father God, we are grateful for this morning. Thank you for all the blessings that we have received, O Lord God. Thank you for this time, O Lord God, that we gather in your name, O Lord God. And Lord, we ask your angels, O Lord God, to protect us, O Lord God. And Lord God, I hope na ihanda mo ang heart ng bawat isa. I-cleanse niyo po ang heart po namin sa lahat ng iniquities, O Lord God, and sa mga sins. Lahat, may we give glory to your name, Heavenly Father God. Ma-worship ka namin in spirit and truth, O Lord God. Lahat ng gagamitin mo for this day sa worship service, O Lord God, empower po niyo ng Holy Spirit, O Lord God. Makita, Lord God, yung grace and mercy mo, O Lord God. And kung saan man kami nakatayo, kung saan man kami naupo, O Lord God, may gagawin ka pa sa buhay po namin, O Lord God. At hindi mo kami papaalisin sa inyong banal na tahanan na wala ka pong ginawa sa buhay namin, O Lord God. We bring back the glory and honor to your name, O Lord God. In the name of Jesus we pray. Amen.
Tayo po'y tumayong lahat para po sa patuloy po natin pagpupuri sa ating Panginoon at aawitan po natin po siya. Kuya Pot. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y handa ng magpuri sa ating Panginoon? So, medyo iba po yung panahon, medyo maulan, pero hindi po yan yung hadlang para po tayo ay magpuri at sumamba sa ating dakilang Diyos. No? Maaaring yung mga iba sa atin, may iba't ibang pinagdadaanan sa buhay. No? Merong mga blessing, merong mga problema, mayroong mga trials, may mga sakit, pero hindi po ito yung rason para hindi tayo dumakila sa nag-iisang Diyos na ating sinasamba, nag-iisang hari na ating kinikilala. Tayo'y magalak at tayo'y sumamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awitin. Patuloy po tayo sumamba. Magpuri sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon at sa Kanya po ang ating kagalakan, sa Kanya po yung ating kasiyahan sa buhay na ito. Bagamat maraming mga bagay na dumarating sa ating buhay, ay ang ating Panginoon Diyos ay walang katulad.
Gawin po nating magsambang awitin. Awitin na meron po tayong panalangin sa ating Panginoon. Lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang Lahat ng tulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ng lahat ng tulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Awitin ko man. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ng lahat ng tulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad.
sa ating Panginoon. Sapagkat siya'y banal, siya'y karapat-dapat na papurihan. Puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba ng susumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan ang puso ko. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagbabakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Luubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo! Loobin mo! Buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang
tunay na bilang hari, tunay na Diyos, tunay, banal-banal. Hallelujah. Amen.
context, kanya-kanya namin context sa aming mga tahanan will also be filled with your love and grace. We pray, we lift up to you, Panginoon, ang aming mga tahanan, ang aming mga pamilya, mga mahal sa buhay. At first, that they may know you. Or kung meron man, Panginoon, mga nakakilala na sa inyo, na sama-sama namin kayong kilalanin na sundin. Sama-sama namin kayong purihin. Sama-sama namin saliksikin kung paano yung mga katotohanan ay maging totoo nga po sa aming mga responsibilidad, sa aming mga relationships, sa aming mga naasikaso sa bawat araw, sa mga values and culture na siniset up namin sa aming mga bahay. May it be aligned according to your will, Father. And may you fill our houses, our homes, Lord, with your reconciliation. Pag mag-umapaw ang pagpapatawaran, pag-uunawaan, pagkakasundo-sundo at pagmamahalan sa mga mag-asawa, magkakapatid, sa mga anak at magulang, saka ano pa mang mga pagsasama sa loob ng tahanan. O Diyos, kayo po ang may kapangyarihan na basagin ang mga nakaharang. Gibain, O Diyos, the walls of hostility, unforgiveness, unforgiving spirit. Kahit, Panginoon, yung misunderstanding na minsan pinag-uugatan na maraming mga hindi pagkakasundo-sundo. May you empower, Lord God, those who really trust you and know you more to make the efforts of being peacemakers, to step up, to be the ones to reach out for reconciliation, Father. Kahit sa loob ng aming mga tahanan, Panginoon, pagkilos ng kaaway nawa ay masawata, mapalitan yung hatred, mapalitan yung hostility, mapalitan yung misunderstandings, Lord, ng inyong presensya, pagkilos, pagsunod sa inyo ang manguna. Iataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang aming simbahan na patuloy na sasaliksik ng iyong kalooban at tumidepende sa inyo sa aming mga ginagawa, sa direksyon namin tinatahak, sa mga binibigay niyo po sa amin na ministeryo na naway mapanindigan namin, Panginoon, sa ilalim lamang ng iyong biyaya. Ngunit ang panalangin namin ay maging tapat kami, O Diyos, sa lahat, Panginoon, ng mga kabilang ng aming lokal na simbahan. Hindi lamang, Panginoon, sa pakikinig, kundi sa pagkilos, paglilingkod, pagtupad ng inyong mga katuruan sa loob ng komunidad na ito ng Bliss Christian Fellowship Church. Kami ay magkaroon, Panginoon, ng mga initiatives din, Panginoon, sa pag-abot sa bawat isa, sa pakikinig, sa pagtulong sa iba't ibang kapamaraanan, pagsama sa loob at labas, Panginoon, ng aming mga gawain. We may also encourage one another to grow deeper, Panginoon, sa pagkilala sa inyo. Pakikinig na yung salita, sa mga panalangin, especially in these trying times, Lord, yung prayers ng bawat isa ay laking encouragement sa bawat dumadaan sa mga pagsubok, Panginoon. May you continue to bind our church, Lord God, with your love and to direct our paths, Lord, according to the mission of the kingdom of God, according to the gospel of our King Jesus, according to the love that you first shared with us. That we may share this with other people, Lord, na hindi pa nakakilala sa inyo, with other communities, Panginoon, na iba pa ang naghahari in other spheres or areas or circles of people na kung saan hindi naghahari ang inyong pagmamahal, ang inyong kabutihan, ang inyong ustisya at katotohanan, kabahag. May we as members of this church, may we as followers of Jesus
bring the gospel of our Lord Jesus to these places, Panginoon. Hindi man necessarily sa malalayong lugar, Panginoon, but in the areas where you have brought us, in the spheres where you have planted us, in the things that you have entrusted to us. Panginoon, may we be faithful. May we be faithful as a church. Sa ganun, Panginoon, magdingning din ang aming ilaw pang ipahayag ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa aming mga mamamayan, sa aming mga komunidad. That we will also continue to pray for the good of our country, na maipanalangin ng aming mga liderato hanggang lahat ng mamamayan at lalong-lalo ng Panginoon yung mga nagdurusa. That we may be able to share the goodness of our Lord and to live it out, Panginoon, sa maraming. Inspirasyon nawa for other people to come to you, to seek you, to know you, to praise you, surrender their lives under the lordship, under the kingship of our Lord and Savior. Panginoon, sa araw na ito, lingapin niyo rin po kami, Panginoon. Kausapin niyo po kami. May we hear your voice loud and clear. May your Spirit work in our hearts and our minds. Mangusap po kayo sa pamagitan ng inyong mensahero. We pray, Lord, that you will use our messenger, that you will communicate your will, you will comfort us, you will lead us into the path of your righteousness and mercy. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalo lumago sa pamamagitan ng bawat linggong naririnig namin kayo, nakakausap namin ang kapatiran at nagpapanalanginan at nagpupuri. Lord, let your glory be seen, be felt, and be magnified sa araw na ito. So we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Kai. Good morning, mga kapatid. Praise the Lord. Isang malaking pasasalamat na nandito kaming muli. Kasi alam nyo, pag sa bundok kayo nakatira, talagang mangungulila kayo sa kapatiran Kasi nandito kayo. Kaya malaking pagpapala po na we can worship with you again, we can fellowship with you again. Malaking blessing po. At nagpapasalamat din po ako dahil dumating yung family nung anak ko, si Elaine, Noy, Nolin, and Sadie, after 13 long years. Talagang nandun yung super blessed kami kahapon. Kaya nga hindi na ako nakafocus doon sa message. And I'm just trusting the Lord that He will still use me in spite of my being busy. Enjoying the blessing of the Lord, of our togetherness, our fellowship. Talagang sobra po. Parang bumata ako kahapon Nag-enjoy kami talaga. Praise the Lord. So magpapatuloy tayo sa ating team po ngayon. Sinimulan ni Pastor Kate. Nung April, ang team natin is cross-centered discipleship. Tapos nung May ay personal development. And then for June,
our theme is wealth and money. Wealth and money. So it's all about stewardship, or being a good manager of God's possession that He has entrusted unto us. No, we are just stewards. We are not the real owners, mga kapatid. Sensya na kayo, medyo napapa-English ako kasi puro Englishan sa bahay eh. So, actually, Christianity is all about discipleship, servanthood, and stewardship under the lordship of Christ, the sovereign ruler, creator, and owner of all things. Ultimately, it's all about stewardship. All the resources that God has entrusted to us, our family, our ministry, work, talents, and abilities, our wealth, and all our possessions. Hindi po sa atin lahat yun, ano? Pinahiram lang sa atin. Let us be reminded. It is all about managing yourself to be a good and faithful steward of God's resources. Yun po yung Christianity. It's managing your life, how to be a good, faithful steward of His possessions. So ang theme po natin ngayon na pagbabasihan ng ating mensahe is the Christian steward and God's resources. Ito po yung ating tema ngayon. At titingnan natin ngayon yung tinuturo sa text, no? In the light of our stewardship sa pagkakaroon ng resources na inintrust sa atin ng Panginoon. And let's check our attitude, our perspective, kung ano yung pananaw natin, no, sa mga resources that we possess. Ano yung ating pananaw and attitude as God's managers. Yun po yung magandang i-reflect natin. Ano? May the Lord speak to us. At ang ating text na gagamitin ngayon is found in 1 Timothy chapter 6, 6 to 19. And I'll be reading from the New King James Version. May I request everyone to please rise for the reading of God's Word. 1 Timothy chapter 6, 6 to 19. Now, godliness with contentment is a great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with this we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Verse 13, I urge you in the sight of God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, who witnessed the good confession before Pontius Pilate, that you keep the commandment without spot, blameless, until our Lord Jesus Christ's appearing, which He will manifest in His own time, He who is the blessed and only potentate, the King of kings and the Lord of lords, who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen. Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God,
who gives us richly all things to enjoy. Let them do good, and that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. May the Lord God bless the reading of His Word in our hearts. Let's be seated. Kukuha po tayo ng 4 important principles, no, to guide us in the area of Christian stewardship. 4 important stewardship principles to govern us. Unang-una, makukuha po natin dito is the Christian's true and eternal wealth is a life of godliness. The Christian's true and eternal wealth is a life of godliness. Sabi po rito, godliness with contentment is great gain. No, great gain, malaking pakinabang. And then sa 1 Timothy 4:8, sabi po, for bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and that which is to come. So yung ating pag-exercise, yung paglalakad every day, ay may pakinabang po, no? May pakinabang. Pero higit yung pakinabang nung godliness, yung spiritual exercise. May mga pangako po yung blessing at present and in the afterlife. May mga blessing po tayo, mga pangako, because of living a life of godliness. So ito po yung talagang true wealth ng isang Kristiyano. No, ito talaga yung kayamanan na dapat pinapursue natin. No, pag sinabi natin godliness, it simply means a life centered on God. A life centered on God, a Christ-enthroned life, life lived in harmony with God, intimacy with God, the Christ-like life. Yung Christ-like life po, no, nagmamanifest yung character ng Panginoon. Who is the source of true wealth? Sino ba yung pinaka-source ng true wealth po natin? Sabi ng Lord, I have come to give you life and life in its fullness. Abundant life po ang pinoprovide, binibigay ng ating Panginoon. No? Sabi niya po, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Can you imagine yung buhay na nag-overflow? No? Yung buhay na tubig, ay, it refers to the Holy Spirit who indwells each of us. For our bodies are the temple of God. No? Yung Holy Spirit ay nag-aabide, nananatili sa atin. No? Ang picture po rito, bumabalong, nag-overflow yung tubig ng buhay. Masarap siguro, no, na nag-overflow yung buhay mo. Earthly treasures are only temporal and transient. Temporary lang po yung mga material wealth na ating kinikrave, dinidesire, and they are transient. Sabi po sa verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Na dumating tayo naked, sinilang tayo naked, uuwi tayo na walang dala rin. Hubad din tayong uuwi. That's the evidence that our earthly treasures are only temporal, transient. Sabi po ng Proverbs 23:5, cast but a glance at riches, and they are gone. For they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle. Sabi ng Lord, ito yung preaching ni Pastor Kit last time, ano? Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves
break in and steal. No, yung mga earthly treasures po ay temporal, maaaring mawala yan, manakaw, masisira po. Yun po yung katotohanan. Kaya sabi ng Lord, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. So sabi rito, godliness with contentment. Now, ito po yung binabanggit dito. It is a Christ-sufficient life alone that brings true contentment. Yung Christ-sufficient life, ito po yung talagang nagbibigay sa atin ng genuine contentment and satisfaction. Material wealth does not give you true contentment. As we can see, it's reality in the life of rich people around the world, siguro, no? In spite of their many and great wealth, money, they still crave for more and more. Kaya tatakbo sa politika yan eh. Kasi iba yung nasa power ka eh. Madaling kumita dyan po. So yun po yung reality. In truth, material wealth does not guarantee contentment. It is only the Lord who can truly give us yung talagang kasiyahan po. Sabi po ng Psalms 16:11, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Psalm 16:11. The Lord is my shepherd, I shall not want. If the Lord is your shepherd, therefore you have everything that you need. You shall not be in want. If the Lord indeed is your shepherd and you are His sheep, you have everything that you need. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. If Christ is the answer, then what is the problem? Diba? Naririnig natin ito eh. If Christ is the answer, then what is the problem? Christ is the answer to all our longings, our needs. Christ is the answer. Sabi po rito, having food and clothing, with this we shall be content. Meron tayong mga dinadamit, meron tayong kinakain, ay makukontento na tayo ron. Ano? Contentment in the faithful provision of our gracious and loving Father. No? Doon tayo nakukontent eh. Kasi everyday, pinapakita ng Lord eh, yung faithfulness niya eh. No, kinakanta natin to. Great is thy faithfulness. They are new every morning. Faithfulness ng ating Panginoon. No? Providing our daily needs, both spiritual, material, financial needs. Kasama na doon yung kanyang protection, guidance, direction, strengthening us in times of needs. So as possessors of eternal life, we understand that the true and deep meaning of our life is not based on abundant material possessions. Kung Kristiyano ka na lumalalim na, nag-grow, ay you will find out na ang totoong kahulugan ng buhay, hindi yung material wealth Di po ba? Hindi doon makikita yung talagang meaning or fulfillment ng buhay. Kaya ang sabi ng Lord man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So hindi ka nabubuhay para sa tinapay, sa kanin, sa mga material things, but by every word that comes from the mouth of God. Siya po talaga yung ating pinakakailangan. Because we are a spiritual being. We are not only physical, mental beings. We are a spiritual being possessing eternal life. Kung ikaw ay Kristiyano, may eternal life ka. Therefore, ang kailangan pagkain mo ay eternal manna from heaven. Total dependence upon the Lord.
Next, makikita po natin na principle is the love of money or greed is a form of idolatry. The love of money or greed is a form of idolatry. Sabi po rito, but those who desire to be rich fall into temptation, in a snare, and to many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Hindi po yung money, ano po, kundi yung the love of money is the root of all evil. Again, ito yung preaching ni Pastor Kit last time, no? Binanggit doon sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. So, kung ano yung tinetreasure mo, it follows na yung heart mo ay nandoon. Heart mo ay nandoon. Kung ano yung tinetreasure mo. No one can serve two masters. No one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve both God and mammon. Mammon could refer to the material wealth, money. Mammon, the mammon God. Sabi po sa Colossians 3:5, therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Idolatry. Colossians 3:5. So yung idolatry is not external po, no? It is internal. It is a matter of the heart. Sino yung nag-occupy ng heart and mind natin, it becomes an idol in the place of God, na dapat siya yung enthroned lagi. So when the meaning and definition of life to us is the accumulation of wealth, kung ito na yung nagiging kahulugan ng buhay natin, it becomes an idol worship. Kung ito na, hindi na nakasentro sa Panginoon. No? All about the world, the things of the world. Kung ito na, no? Ang nagiging kahulugan ng buhay natin, it becomes an idol. Kaya sabi ng Lord, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. Di po yun ang kahulugan ng buhay as far as the Lord is concerned. One's life does not consist in the abundance of the things he possesses. So when the love of money is the motivation of your heart, becoming everything to you, then you will do all things in the name of money. Kaya tingin mo sa tao ngayon, ano na peso, dollar, mukhang peso na ang tingin mo dyan. No? Ganoon na po kasi nagiging idolatry na It's all about money. Pero alam natin, it's not all about money. There are things that money cannot buy. Sabi ng Proverbs 11:28, those who trust in their riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Kaya maganda po, nag-search tayo ng ating mga puso. Ano ba yung nagiging matimbang sa buhay natin ngayon? Remember, the first of the 10 Commandments is, sabi po, sa Exodus, 20:1-3. And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt and out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. Ito po yung first of the 10 Commandments. Bakit first? Ito yung pinakamahalaga. Kasi kung sumablay ka rito, naging idolater ka, sasablay ang buhay mo. Garantisado po yan. Kaya ito yung nasa una sa 10 Commandments. So if God is not your God, then who is?
It is the rebellious self who chooses to worship and serve the false god, which is the material God. Ito po yung nangyari sa Genesis 3. Nakita po natin yung the fall of man. Ito po yung nangyari sa Genesis 3. When man rejected the lordship of God by choosing to listen, obey the voice of the serpent rather than the voice of God. The tragic result of God's dethronement in the life of mankind is clearly seen in Romans 1. Makikita po natin ano yung resulta, no? Nung man's disobedience, nung dinethrone niya ang Lord sa puso niya, at in-enthrone na yung self, at kung sino-sino na yung gustong sambahin na gusto niya. Po. So ano po yung tragic result? God's wrath on the unrighteousness of man is declared. Makikita po natin yan sa Romans 1:18 hanggang 32. Makikita natin, in fact, yung sequence. Ano ba yung sequence nung events after the fall, leading to God's wrath and condemnation of man's unrighteousness. Una, sa 18 hanggang 20 ng Romans 1, ay God's revelation. Pinapakita po ron na through His creation, no, lahat po ng creation na nakikita natin, plants, animals, living things, they speak about God, the Creator. Doon lang sa amin, talagang amazing. Pag naglakad ka, hindi mo mabilang yung mga ibon, yung huni, grabe, ang dami po eh. Kaya hindi mo mapigilan talaga mag-worship. Lord, napaka-excellent, napaka-dakila ka, glorious ka, Panginoon. So, mga ibon pa lang yan. What about yung mga ibang creation? Especially, the human, tayo po mga humans. Diba? Nakaka-amaze. Hindi mo pwedeng sabihin na walang, aksidente lang yan eh, no? Bigla na lang sumulpot, hindi po pwede. Mahirap patunayan yun eh. Hanggang ngayon, teorya pa rin yun. No? So, there must be a creator. At yun po yung ating pinanindigan. So, there is man's revelation, no? Sa buong sangkatauhan. Nagre-reveal. Hindi mo pwedeng i-disprove na walang Diyos. No? Pero ano yung naging response? Doon, makikita po natin doon sa Romans 1 din, sa verse 21, man's response is to reject God. Ito na yung revelation, pero man chose to reject God. Samantalang inherent po sa atin, innate. As God's creation in the image of God, inherent sa atin yung God consciousness. In fact, maraming dinidiyos ang mga tao, meron nga mga anito eh. Kasi aware sila eh, conscious sila, meron Diyos talaga eh. So dito sa mga creation na to, na nag-speak ang Lord, pero man decided to reject God, yun po yung naging response. And as a result of God's rejection ng men is alienation or separation. Po yung nangyari na dinidescribe sa Romans 21 hanggang 23 verse. Man's estrangement, separation from God. From life to death, from light to darkness. Yung naging buhay po. And the result of alienation and separation of man to God is a life of perversion. Perversion. Ito po yung dahilan bakit nakikita natin yung sinfulness of men. Yung araw-araw pinoproblema natin yung corruption, kung saan-saan. Kasi resulta po ito eh. Nagkaroon ng perversion. The turning away from God's way, a corruption of what is true, right, and virtuous, moral, spiritual, or even
social deviation. Ito po yung result po ng ating lipunan ngayon. And then ano yung result ng alienation? God's condemnation. Paano pinahayag yung condemnation niya? Sabi po ito sa verse 24, therefore God also gave them up to uncleanness in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves. Verse 26, for this reason God gave them up to vile passions. Verse 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over a debased mind to do those things which are not fitting. So God gave them up. Ganun ang Lord eh. Pag hindi ka niya mapigilan, ito na yung mga instructions niya, ito na yung commandments. Still, nire-reject mo siya. Then, ito na po. Andun yung parang condemnation. Pababayaan ka ng Lord eh. Para matutunan mo yung lesson. Siguro, sabi nga ng psalmist, before I was afflicted, I went astray. But now I listen to your word. Sa Psalm 119, makikita po natin. So kung di niya na-experience yung affliction, dahil sa pagkakaligaw-ligaw niya, it's like the prodigal son, siguro, no? Makita natin yung picture. Gusto niya humiwalay sa tatay niya, kinuha yung mana, and then namuhay ng riotous and wild living. Of course, expected na mawawala lahat ng resources niya hanggang sa talagang extreme poverty. Yung naranasan niya, spiritual poverty, material, economic, mental, lahat po. Kasi pinili ng tao na lumayo sa source ng buhay, ang ating Panginoon. Why the greatest commandment? Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Why is our God a jealous God? Who doesn't want you to have other gods? Our God is self-existent and self-sufficient, who is independent and does not need anyone or anything to exist. So that kung inuutusan na tayo na mahalin siya, the greatest commandment, and tayo ay sa Kanya lang, kung ito po yung gusto niya, it is only for our own good. Para sa atin po yun. Kaya pinapalapit tayo ng Lord sa Kanya eh. Kung tutusin, hindi niya tayo kailangan eh. Self-sufficient siya. Self-existent God yan. So it is for our own good, our own well-being, our own welfare. Kaya may mga commandments po. Third principle, makikita po natin, the Christian life is to be lived in the light of eternity and its values. Ito yung prayer kanina ni Pastor Kid. Talagang ito dapat yung pananaw natin, living in the context of our culture, no, sa ating society. Dapat we are living in the life of eternity. Yung values po na being a Christian. Kaya sabi sa verse 11 and 12, but you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Ano yung sabi po ng Colossians 3? If you then be risen with Christ, sabi po ron, then seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind and things on things above, not on things on the earth. Dapat yung mind and heart set po natin are focused on the things above. Dahil binuhay ka na nakasama ni Kristo. So we are to live our earthly material pursuits. Ano ba yung earthly material pursuits natin? Desiring to be rich, the love of money. Ito po yung dapat i-forsake natin. To
Ulitin ko po, hindi masama yung pera, no? Pero pag yan na yung nagiging Lord, ay ando na po yung problema nating malaki. Flee these things in truth, sabi po, no? Itong desiring to be rich, love of money, flee. Layuan natin ito. Takasan natin ito. Malaki kasi ang problema natin, mga kapatid, eh. Kasi mula pa lang pagkabata, doon na minold yung isip natin, eh. No? Yung definition ng buhay. Simple, sasabihin, mag-aral ka mabuti. Diba? Sabihin ng magulang mo. Kasi pag nag-aral ka na mabuti, sigurado magiging maganda yung trabaho mo. O, pag maganda yung trabaho mo, magiging maganda yung income mo, kahit magka-family ka. Tama naman kung tutuusin. Totoo naman yun eh. Ang nagiging problema lang doon ay kung yun na ang nagiging security natin. Baga nagiging guaranteed security na kapag ganito ka, wealthy, ay sigurado na magandang buhay mo, matatag, matibay. Mali po yun. Dapat nag-a-analyze po tayo at pinangingibabaw natin. Ano ba yung tinuturo ng Panginoon? So, it simply is the way of the world, no? Para very subtle po, no? Kung titignan natin, hindi tayo nag-a-analyze, ay baka doon na tayo nagdidepende sa ating material possessions. Tulad doon nangyari kay Job, the wealthiest man doon sa lugar nila, pero all of a sudden, all his possessions ay nawala lahat, including his 10 children. Nawala eh. Buti na lang, tama yung theology ni Job. Sabi niya, the Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Hindi siya nagkasala kasi nakita niya eh. God is the owner, no? God is the creator, and we are but His stewards, entrusted with His possessions. So siya yung may karapatan talaga eh, kung kailan niya gustong bawiin eh. Yun po yung totoo, mga kapatid. Praise the Lord. Actually, there is more to life than the material possessions. Po? Sabi ng Lord, your life is more than the food. Your body is more than the clothes that you wear. Lalo ngayon, pag hindi branded yung ginagamit natin, para bang kulang yung buhay natin eh. Po? Parang gano'n, very subtle. Pero hindi doon nakabase yung buhay mo, kapatid eh. Because life is more important than the material wealth that we possess. Hindi yan dapat yung nagdi-define ng buhay mo. So that kung hindi ka materially prospered, ay parang you're feeling inferior. Nagkakaroon ka ng self-pity dahil nagyayamanan yung mga kapitbahay, pero ikaw hindi eh. So mali po yung ganong pananaw, mali yung ganong attitude. Kaya sabi po rito, we are to pursue and cultivate the true qualities of the Christian life. Ito dapat yung pinagyayaman natin, mga kapatid. Which is our life of abundant life in Christ. Ito dapat yung pinagyayaman natin eh. Di ba sabi ng Lord, I have come to give you life in its fullness. Ang tanong, na-enjoy ba natin yung abundant life in our relationship with the Lord? Abundant life ba yung experience mo ngayon, kapatid? So ito dapat yung ating kinocultivate. Ito dapat yung ating pinopursue. Oh. The Lord is the true vine, and we are the branches, the church. The Father is the gardener. Siya yung nagpuprune sa mga branches. No? Para ma-experience yung growing fruitfulness.
our fruitfulness is tantamount to becoming more like Christ. Ito po yung talagang mabungang Kristiyano eh. Talagang nagiging Christ-like ka eh. No, nakikita yung mga katangian ng Panginoon sa iyo eh. Ang hirap ng buhay mo, pero ang yaman mo eh. In fact, nakakapaggawa ka pa ng mga charitable works. Mayaman ka pa sa pagkakawang gawa, meron kang panahon para i-reach out yung mga nangangailangan. So, sino yung mayaman? Yung nakatira sa Forbes Park na despite his millions or billions ay hindi pa rin, hindi mapakali, hindi magkaroon ng kapayapaan. Lalo na pagka naapektuhan yung negosyo. Samantalang yung mahirap, makain lang 3 times a day, mayaman dahil alam niya eh, nandun yung Panginoon na laging kasama niya, gumagabay, no? At talagang kanyang kalakasan. Kaya, madalas na i-quote natin yung Romans 8:28, no? 29, paborito ni Bok ito. Na all things are working together for our own good, for those who love God. No, yun po yung pangako eh, dahil may kinalaman ito to our being conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Ginagamit ng Lord yung mga crisis, trials, mga difficulties para tayo i-mold. No? Ginagamit ng Lord ito eh, para maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Last principle po natin, the lessons of material prosperity. The lessons of material prosperity are humble dependence on God and generosity towards people. Ito po yung message. Bakit ka pinoprosper ng Lord? Bakit pinasasagana ka? Para lalo maging dependent sa Panginoon at magkaroon ng generous heart, no, sa pagkakawang gawa. Ito po yung message. Ito yung lesson ng material prosperity. Kaya sabi rin sa 17 hanggang 19, command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Di ba napakasaya ng buhay? No? Tunay na masaya kung nararanasan mo yung masagana ng pagpapala ng Diyos, even materially. Di po ba? Masaya talaga yon. Kasi natutugunan yung mga pangangailangan natin. Napakasaya nun. Pangangailangan ng pamilya, no? Yung pangangailangan natin. Kaya lang, kung hindi tayo nagiging maingat, kung hindi tayo careful sa pagsagana, pagdating ng mga blessing, ay baka hindi natin namamalayan, yumayabang na pala tayo. No? Yung palang ating pagtitiwala, nandun na sa ating possessions. Let us be careful. Yun po yung mensahe din dito. Kasi baka maging mayabang ka eh. No? Feeling superior ka, kasi ito, masagana ka eh. Nagiging self-sufficient ka na. At nakikita mo yung mga tao sa paligid mo na talagang naghihikaos. So ito ka na. Superior mentality na nangyayari. In fact, ito yung warning ng Lord to the Israelites prior to their conquest of the Promised Land. Na makikita na sa Deuteronomy po yun. Wow. Nais ko lang basahin ito. Sabi po rito, beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments, His judgments, and His statutes, which I command you today, lest when you have eaten and are full and have built beautiful houses and dwell in them, and when your hearts and your flocks multiply, and your silver and your gold are multiplied, and all that you have is multiplied,
when your heart is lifted up and you forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, from the house of bondage, who led you through the great and terrible wilderness, in which were fiery serpents and scorpions and thirsty land where there was no water, who brought water for you out of the flinty rock, who fed you in the wilderness with manna, which your fathers did not know, that he might humble you, and that he might test you to do you good in the end. Then you say in your heart, my power and the might of my hand have gained me this wealth. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which is swore to your fathers, as it is this day. Deuteronomy 8:11 to 18. Siguro, marirealize natin kung bakit marami pa rin sa atin hanggang ngayon ay ang experience natin talagang totoo, nangangailangan pa rin tayo sa maraming bagay. Yun po yung reality. Pero siguro, why is all things, bakit po all things are working together for the good? Bakit in everything give thanks? Sabi po ng Bible So doon marirealize po natin siguro na kaya ganun ay baka hinahumble down tayo ng Panginoon, baka hindi pa nakagayak yung hearts natin, baka meron tayong tendency na maging mayabang. Po? So ginagayak yung puso natin for having, para ma-possess po natin, para pagkatiwalaan tayo ng Diyos, ng material possessions. Sabi nga niya, He who is faithful in the least is also faithful in much. Kung tapat ka sa konti, magiging tapat ka sa marami. So makita po natin yung God is preparing our hearts. Baka makalimutan natin siya yung nagbibigay ng blessing tayo pa naman tao, ang dali nating makalimot. Di po ba? In fact, every day sa ginawa ng Diyos. Paggising pa lang natin, we tend to forget, thank you Lord. Salamat po Lord. Sa extension ng buhay, salamat po sa kalakasan, sa protection. Meron kaming kakainin mamayang pandesal, may kape. Salamat, may baon yung mga anak ko, meron kaming tubig na pampaligo. Pero pagdating na dun sa magpapasalamat ka sa Lord, para ang tabang natin, mga kapatid, para bang struggle tayo Kasi taken for granted. Automatic dumarating niya every day. Nakakalimutan na natin yung faithfulness ng Lord para ibigay sa iyo yan Dahil kahit hindi ka karapat-dapat katulad ko, binibigay ng Lord yan anyway. So that makikita natin sino yung talagang humble na tao. Yung taong mapagpasalamat. Sila yung talagang humble dahil kinikilala nila, ina-acknowledge nila Si Lord lahat yan Lahat yan, grace ni Lord Di ba, ni-rebuke ni Paul yung mga taga-Corinthians, nagyayabangan sila May mga gift of tongues, gift of prophecy. Sabi ni Paul, ano meron kayo na hindi ibinigay sa inyo? Para bang inaangkin nyo na kayo yan Sabi ni Paul, lahat yan, grace. So kung alam mo na grace lahat yan, it will humble you down before the Lord with a grateful, thankful heart. Every day po yan. Minsan po sa ating prayer covenant, nag-aantay ang Lord to express our thanksgiving, our praise items. Pasalamat natin. Dahil for the glory of God yan Dahil siya yung talaga nagbibigay niyan Hindi naman yung church, hindi naman yung pastor. Ang Lord So it is an opportunity for us to declare God's greatness, His faithfulness. Kahit dun sa ating prayer covenant, i-ano natin, nakaka-encourage po yun kung ano yung ginagawa ng Lord sa atin. So, sabi po rito, nor to trust in uncertain riches,
but in the living God who gives us richly, bakit? All things to enjoy. Sabihin, pag ito yung blessing na binibigay sa iyo ng Lord, talaga nagiging enjoyable ito. Sabi po ng Proverbs, the blessings of the Lord make one rich, and He does not add sorrow with it. Yung tunay na blessing na natatanggap mo, payayamanin ka nito, mga kapatid. Kaya magiging enjoyable po habang tinatanggap mo Pero kailan nagiging enjoyable itong masaganang pagpapala sa atin ng Diyos? Kung nasusunod natin yung purpose. Ano ba yung purpose ng Lord? Ba't ka binibigyan? Ba't ka pinagkakatiwalaan? Kung nasusunod natin yung purpose na may-ari. Siya yung may-ari. Kasi may tendency tayo talaga makalimot. Yabang natin kung bumunta tayo ng pera, kung gumasta tayo, pag ganun-ganun na lang Hindi natin kinukonsulta yung may-ari. Nadinig ko kay Bok ito Hindi natin kinukonsulta yung may-ari Lord, dapat ba ito? Dapat ba akong bumili nito, Lord? Ano po yung dapat dito sa blessing na ito, Lord? Wala Pag nagkapera tayo, automatic. Walang consultation do sa may-ari. Ganun po ang nangyayari. So, kung nasusunod natin yung purpose ng Diyos sa kanyang resources, ay tunay na masaya ang buhay stewardship natin. No? So, paano nagiging masaya? Ano yung purpose ng Lord? Makikita natin dito. Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share. Kaya ka pala pinayayaman ni Lord para sumagana yung puso mo, para lakihin niya, para sa pagkakawang gawa. Dahil maraming nangangailangan. Una na nga, yung kingdom agenda ng Panginoon na ipinapangaral yung gospel. And then yung ating community, yung ating mga kapwa, talaga nangangailangan yan So, kaya ka pinapayaman ng Lord, mga kapatid. Di ba napakasaya ng buhay na nagiging channel of blessing tayo? Di ba? Masaya yun Kaya sabi ni Lord, it is more blessed to give than to receive. Masaya Hindi ka nagbibigay para ma-bless ka Di ba? Kaya ka nagbibigay, blessed ka kasi Blessed ka kaya ine-express mo outwardly. Nagmamanifest yung pagiging blessed mo Nagiging cheerful, generous giver ka. Mga kapatid. Ganda po noon na nararanasan mo yung ganitong buhay. No? Talaga na-fulfill yung principle ng Lord, He who sows sparingly will also reap sparingly. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung katiting yan, katiting din. No? Pero kung masagana yung pagtatanim mo, sa pangangailangan ng iba, guaranteed, the Lord will bless you more and more and more. Yun po yung masayang buhay na nagiging channel of blessing. So masaya din ito dahil ang pagiging tapat at mabuti mong katiwala ay nagbibigay sa iyo ng matibay na pundasyon sa ating buhay ngayon. Ano yung matibay na pundasyon? Naalala niyo yung wise and foolish builder sa Matthew? Yung wise builder, sino yung wise? Sila yung nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Darating ang ulan, darating ang bagyo, darating ang earthquake, hindi magigiba yung bahay niya dahil nasa ibabaw ng solid foundation. Matibay na bato, none other than the Lord Jesus Christ. Yung kanyang mga salita, ito yung nagiging foundation natin. So for our concluding application, ito napapahaba na yata kasi. So we are all stewards of God's possessions. We are He is the creator and owner of all things, and we are His stewards
entrusted with His resources to bless us with all our needs and be a blessing to His kingdom building and others. The gracious Lord requires each of us to be a good and faithful steward of His possessions. To become a good and faithful steward of God, we need to cultivate these qualities. Number one, humility before God. Humility before God. Dapat kinakultivate po natin to. A life of worship, gratitude, and dependence on God for His faithful provision of all our everyday needs. Lagi ka bang nagpapakumbaba, kapatid, sa Panginoon? Lagi ka bang nagpapasalamat? Pagising mo pa lang. Dapat ito yung kinocultivate natin. Dalawa, generosity. Masaganang puso sa bukal na pagbibigay, pagbabahagi, at pagtulong sa pamilya, iglesia, at kapwa. Di naman instant po ito, no? Na minsan po, pag sinabing generous giving, minsan mararanasan muna natin yung nag-i-struggle tayo, parang nagiging mechanical, ganun po, grudgingly, minsan. Pero you need to do it by faith in God, na ito yung gusto niya mangyari sa kanyang steward. Kaya nga, the Lord is transforming our hearts to become a good and cheerful giver. Pangatlo po, we need to cultivate, mga kapatid, kailangan natin ito, wisdom and discernment in the management of His resources, especially in the area of extending help to others. Kailan ba talaga nakakatulong yung pag-extend natin ng help sa iba? Minsan kasi, hindi nakakatulong eh. Sa halip na matulungan mo, ay tinotolerate mo yung buhay nila na nagiging tamad. No? Lalapit sa'yo, ganda-ganda ng katawan. Hihingi ng pangganito, pero alam mo, no? Kayang-kaya niya magtrabaho. So, we really need the wisdom of God. Kung tayo ba ay magiging tool para makatulong in extending God's resources sa iba. Naalala ko nga noon, madalas, kahit matanda si Kuya Vic sa akin, pinapagalitan ko yan eh. Sabi ko, tulong ka ng tulong, wala kang inihindian. Eh, nakakatulong ba talaga yung ginagawa mo? Kasi pag nilapitan mo yan, yes, sige. Kahit walang-wala na yan. Kaya madalas, nakakatikim ng sermon sa akin yan. Pero natutuwa naman siya, na-appreciate niya yan, mga kapatid. Hello, Kuya Vic. June 11, anniversary po niya, no? Namatay siya, no? June 11, 2021. Praise the Lord. So, talagang mabakasan na natin. Malapit na. Sabi ko kay Lasady, mga 15 minutes and 1 hour. Sobrang tuwa ko kasi kahapon. Alin nyo mga kapatid, sa araw ding ito, ginugunita natin yung 24th Church Independence. No? 24th Church Independence natin ang nangyari noong June 11, 2001. No, 2001. Bago yung celebration ng National Independence sa June 12. Ang kalayaan natamo natin bilang iglesia ay bunga ng ating desisyon na mas piliin, sundin ang ating Panginoon, yung lordship niya para sa ating iglesia. At ito ay ating dinisisyonan through a plebiscite na naganap. Ito po, nagkaroon ng plebisito ang church at nagwagi po yung pagpili natin na mas sundin ang Lord, which means kailangan nating mag-disassociate doon sa ating former affiliation. Yun po yung nangyari, kapatid. At tinindigan natin ito, no? Na mula noon, si Lord ang talagang pastol. Siya yung mabuting pastol, siya yung susundin natin. Yung kanyang mga salita, yun yung i-uphold natin. And the Lord saw the heart of our leadership
The Lord saw the heart of the congregation, and the Lord was pleased. Binless po tayo ng Lord, and truly, we experience the Lord's freedom. Yung kalayaan talaga ng Lord na makapagsamba ka, no? Na talagang ibuhos mo yung puso mo sa Kanya. Yun po yung kalayaan talaga eh. Magawa mo yung kalooban niya. Dahil pinili natin yung lordship niya eh. Siya yung pastol. If the Lord is your shepherd, i-guide ka niya, i-strengthen ka niya, enable ka niya, empower ka niya. Siya yung lalaban sa mga battles mo. Kasi after our independence, hindi naging madali. Dumaan tayo sa maraming problema. We walk through the valleys of the shadow of death. Dami pong problema eh. Pero the Lord proved Himself to be faithful. Hindi tayo pinabayaan po ng ating Panginoon. Hanggang ngayon po, bine-bless tayo ng Lord, no? Materially, physically, and most especially spiritually. From quantity to quality. Yun po yung ginagawa. Maaaring hindi natin nakikita ito. Pero palalim po yung ginagawa ng Lord eh. From quantity to quality. Kaya sabi ng Lord, if you continue in my word, then you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. If the Son of Man makes you free, then you are free indeed. Talagang nakamtan natin itong freedom na ito, mga kapatid. Na siya yung hari natin, mabuting pastol, na tumutugon sa lahat ng ating mga kasalanan. So dahil sa masaganang biyaya na ating natanggap sa Diyos, tinuturuan tayo ngayon, no? Na laging maging mapagpasalamat, tapat at mabuti sa pangangasiwa ng lahat ng resources niya na ipinagkakatiwala sa atin. Maging yung MC, kaya sinisino po ng mga leaders yan eh, kasi pinagkatiwala ng Lord yan eh. So ito po yung nagiging response natin sa blessing because we are God's steward. Inuudyukan din tayo na maging masagana sa pagkakawang gawa. Ito po yung initiative ng ating pastor ngayon, Pastor Kit. Na hindi natin kinakalimutan yung community, kung paano ma-extend God's kingdom through reaching out the needy neighbors, our brothers. So ito po yung mga rich lessons of our freedom, of our independence, mga kapatid. Lagi nating inaalala ng ating kalayaan at masaganang biyayang natanggap sa Diyos ay laging may kaakibat na responsibility. Yun po yung ating mga lessons na nawa ay hindi natin makalimutan. Nawa ay gabayan tayong palagi ng Diyos. Laging nating isaisip ng ating pagpapagal para lalong maging mabuti at tapat na katiwala niya. We are doing all these things in the name of our Lord. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Lord, maraming salamat po. Titiwala kami na Ikaw ay nangusap sa bawat isa sa amin, Lord. Patuloy mo po kaming hubugin, hulmahin, upang maging kalugod-lugod ang buhay namin na talagang walang ibang nais, kundi sumunod sa iyo bilang katiwala mo, bilang mga managers mo, Panginoon, bilang mga lingkod mo, upang ikaw ang madakila, Panginoon, ikaw ang maitaas sa iyong generosity, sa iyong faithfulness, sa iyong loving kindness, sa iyong tender mercies and grace. This we pray in the most powerful and gracious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.